Narito na ang pambansang pantanggal umay upang maghatid ang mga kwento sa buhay. Buong barangay kapitbahay, mga tropa at tambay, tawagin na pati na rin si nanay. Anong kwento mo? Logan na yan, saan ka man naroon? Logan na yan, gusto mong mapanood? Logan na yan, imatlogan na yan, imatlogan na yan, imatlogan na yan. Halog-alogs, papalo sa 50 degrees ang damang init ng sunod-sunod na kwentong aming ihahatid. Kaya relax lang mga kapatid. Ako ang inyong pambansang pantanggal umay, kaka Mark Logan, at ito ang top 5 mga kwentong Mark Logan. GGSS, gwapong-gwapo sa sarili, sabi ng Marites. Pero ibahin mo ito, bes. Kagwapuhay talagang legit. Kahit pantulog pa atang ipalit. Kapag sakay ka ng otong ito, forma mo'y 100%. Ibang klase ang kaha. Iba sa motor o trike sa kalsada. Malapad ang gulong pati makina. Parang higanteng Tamiya. Dahil chill-chill lang ang datingan, ang vibe mo agad ay pangmalakasan. Dahil sa tabi-tabi ka lang dadaan. Pabili po! Pabiling yelo po! Kay Kuya Helon nagsimula. Haro Moto Build mas kilala. Purong likha ng imahinasyon hanggang mabuo ang kanyang vision. Passion ko kasi siya at mahilig talaga akong mga likot ng mga kung ano-ano. So way back 2015 kasi nag-start ako mag-build lang ng example yung bike. Lalagyan ko siya ng makina ng pampatubig, ganun. Hanggang sa na-develop yung knowledge ko sa pag-welding, sa mga technique kung paano ginagawa yung mga example, may gusto kang ilagay kung paano yung technique na tamang paglagay, mga ganun. Uso kasi sa ibang bansa yung buggy car tapos yung mga trike din. So na-inspired akong gumawa din ng sarili kong design. Ang mga unang parokyano, mga Pinoy pa sa kabilang ibayo. Client natin is from US, iba-iba, Italy. Taga-ibang bansa talaga yung mga customer natin. Kung nagbabalak kang bumili para gawing pampasahero o delivery, maghunos diri ka muna, papi. Hindi ko ina-advise na pang daily use. Yung comfortability pag, example, masisikip, yung pupuntahan mo, hindi siya pwede. So parang cruiser siya, pang cruiser lang, pang chill rides. Tapos itong trike natin pala is pwede rin siyang pang long ride. Tapos sa expressway, pwede rin siya sa expressway. Bagamat chill ride lang ang offer, kung sa rider ay age doesn't matter. Tila siya ay magikero, walang sketch ng arkitekto dahil ito raw ay likas na sa kanya. Ang unang nag-vouch ang lolo niya. Ba't di mo sinusulat yung mga measurement natin, sabi nila. Sabi ko, andito na ako, nakasave na sa utak. Yung lolo ko, siya yung nakadiscover sa talent ko. Umaabot kami ng 2 months itong tapos 1 month test drive. Kasi kailangan namin i-test drive to bago namin ilabas. Kasi buhay ito nag-uusapan dito. Bali, pag nag-order kasi dito sa trike product natin is kasama na yung registration pag package yung kukunin mo. Kaya ang dating gumagawa sa kural ng baboy, dinadayo na ngayon dahil proudly gawang Pinoy. Ang masakit lang doon, kasi kabataan pa ako nun eh. Wala pa akong asawa. Bago ko na-discover yung talent kong to, namatay na siya. So, yung prediction niya sa akin dati, ngayon nangyayari na. Sa bawat project ko na matatapos, pinupunta ko sa kanya. Ito pala yun yung sinasabi ng daddy ko dati. Na
magaling ka dito, ito yung passion. Huwag kang mag-alala kuya, sa iyong narating, siguradong proud siya. Iba talaga ang nagagawa kapag may isa sa iyong naniniwala. Feeling panalo ka na sa laban, kahit ikaw ay nagsisimula pa lang. One of one, walang kapareha dito sa harap, tunay kang bida. Haro trike, iba ang diskarte. Pangarap sa daan, ngayon ay abot kamay na. Imatyogan na yan, imatyogan na yan, imatyogan na yan. Higher, but the D is getting hot. This is my desire to want to hit this party, yeah. Isa sa kahinaan ng mga Noipi itong nakakaakit na videoke. Kapag nahawakan ng mikropono, para bang nag-iibang tao, sinasaniban ng mga pangmalakasang singer sa mundo. Tulad nitong ating bida sa Coronadal City. Mukhang hindi na dumaan sa alphabet song, B. Sa edad na 4, abay sa kantahan yakang-yakang ipang tapat. Halog-alog, ako pa si BJ. Pasok pa kayo. Lodi niya si Freddy Aguilar. Abay, kanta nitong binabanatan niyang regular. Sa katunayan, ang cover song nitong Minamahal Kita, 12 million lang naman ang nakapanood na. Nalimutan ang iyong mga lalawan, ang iyong mga panakoy, ako lang. Ang paborito ko si Freddy Aguilar. Ang paborito ko sang kanta, Minamahal Kita. Natutong kumanta si BJ dahil lahat ng mga nakasama niya dito sa bahay namin ay mahilig talagang kumanta, lalo na yung papa niya. Nagmana po siya sa papa niya dahil palagi silang magkasama. Tuwing may oras sila, kumakanta sila. Nagulat ako kasi hindi ko inaasahan na namanan niya pala yung kinahiligan kong nakumanta. Sample nga dyan, be. Pakitaan mo sila. Huwag ka lumuha, kaibigan. Ang buhay ang sandyang ganyan. Huwag mo isipin ng sarili na napagsubok ng ganyan. Di mo naman kasalanan. Mahusay ka kaibigan, yan mo tandaan. Ang majujonday na daig niya, kung di huli sa lyrics, sabay nauuna. Kaloka? Makulit daw na bata itong si BJ. Kitang-kita sa kanya ang pagiging jolly. Bukod sa pagkanta, masipag din mag-aral sa tuwi-tuwi. Gusto ko ma-engineer kay building ko sang balay nga dako-dako. Dahil sa pagmamahal ng kanyang mama at papa, isang BJ na malakas ang loob ang naging bunga. Sa bawat itong laban, todo-todong support ang nilalaan. Blessing sa amin nga karoon kami ganun ka magaling na bata and cheerful, masiyahin, makulit na bata pero okay lang dahil masaya naman. Feeling blessed ang mag-asawa sa talented chikiting nila. Bukod sa galing sa pagkanta, sa tahanay iba ang hatid niyang saya. Masaya po kami na naging anak namin si BJ kasi siya po ang nagbibigay lakas ng loob sa akin na kumakayod araw-araw kasi gusto ko pong ibigay sa kanya yung gusto niyang, kailangan niya po. Ituloy mo lang BJ ang iyong pagkanta, malayo pang mararating ng iyong mga paa. Balang araw magkakaroon ka ng sarili mong karera. Sa iyong talento'y may kapupuntahan ka. Ay, walang duda. Shoutout sa mga kabataan dyan! Manong ulam!
Ang sikat na linya para sa mga madalas nakahilata at walang ibang ginawa kundi ang umuya. Pero masisisi mo nga ba kung masarap ang laging nasa mesa? Mga sangkap ay bibihirang makita pero sa paligid-ligid lang makukuha. Ironic, hindi ba? Ang isang resto dito sa Tagalog, Valenzuela nakapwesto parang bahay kubo sa probinsya at sasalubungin ka ng iyong lola. Ang Fields Pinoy Classic. May mga display na gigantic. At habang ikay nagpapaka-aktor, biglang tutunog ang helicopter, helicopter. Pero hindi lang magandang view ang dinadayo, kundi sa masasarap nilang luto. Sinigang ay mabenta kahit tanghaling tapat. At ang kanilang pampasim, itong palapat. Ang pangalan ng resto ni Nanay Connie, meron pang konting history. Naging flooded area po ang Tagalan. So namatay po yung rice land. Yung rice land po is naging parang fish pond na rin. So doon po nag-start yung, ito pong tinitirikan ng Kamayan sa Palapat is originally rice land, then naging fish pond. Maraming mangrove tree, maraming palapat tree. Lalagyan natin ng Kamayan sa Palapat, which means Kamayan is hindi lang naman yung nakakamay kang kumakain, kundi dito kayo magmi-meet ng mga tao, magmi-meeting, mga ano. Kahit araw ay tirik, may sinigang tayo, matik. Ang mga gulay muna ay gigisa, dagdagan ng tubig at siling haba para may konting sipa. Ihalo ng hipon at mga pampalasa. May bangus at kangkong pampasarap at ang pinaka-importanting sangkap, ang katas ng palapat. Pagkakaalam kasi namin, nung araw kasi nung maliliit kami, parang kinakain namin to as parang bayabas. Actually, binabalik-balikan nila yung sinigang namin sa Palapat. Na ano nga nila, masarap. Kaysa kasi ordinary, sampalok, bayabas, kamyas, na iba sa lasa yung mayroong Palapat. Mukha na siyang siling berde sa pagkainip. Konti na lang at tayo'y magpo-food trip. Ang dating tagpuan lang ngayon pampamilyang kainan. Sama-samang ini-enjoy ang asim, pati init ng yakap ng kanilang hain. Katatapos lang magluto ni Mama, kaya si Papa naman daw ang bahala. Si Daddy Marlon ang ating bida. Ang kusina ni Daddy nasa Laguna pa. Pero sulit ang pagdayo dahil chef talaga. Bukod sa mga content niyang luto sa kusina, 13 years nang nagtatrabaho sa ibang bansa. Nagbakasyon lang dahil may namimiss siya. Pambihirang dahon ng alagaw, kailangan pang harapin ang cow. Hello mga kalogs! Andito tayo ngayon para kuhanin ang isa sa pinaka main ingredients ng lulutuin natin na pais. Eto. Ang punong ito ay hindi naman talaga, parang wala lang, di ba? Pero ang aroma at yung talagang nagpapasarap doon sa lutuin natin pag inilalagay natin itong dahon ng alagaw. Ito yung mga mura na sinasabi natin. Yan. So, ito yun. So, ito naman yung parent. Kasi nakita nyo naman, no? Magulang na. Ready na tayo. Pwede na tayo magluto. Siyempre, huwag natin palampasin. Pais na bangus ang ulam natin. Mula po sa amin, doon sa bayan ng Hagonoy, yung bangus. Eri, ay napakataba niya eh. At yun nga pong alagaw na kinuha natin kanina. Pagsasama-samahin lang natin yung mga ingredients. Tatanong, ano rin inuuna ko? Bawang o sibuyas? Meron ka. Meron din ako. Eh, mas lalo meron ni asawa ko. Toyo! Kaya nga mga dahong magugulang, kaya ibabalot natin. So alam ko maiinip kayo eh. Kaya nag-ready na ako. Sandali lang. So ere na. Sabi ko naman sa inyo eh. Tingnan mo. Ma, anong ulam? Katagaraw ng mga patugan. Pero kung iisipin din naman, kailangan nating punuin ang tiyan para may energy sa mga bakbakan sa araw-araw nating paglaban. Imatyogan na yan, imatyogan na yan, imatyogan na yan.
Mula sa traffic sa kalsada at tambak na gawain sa opisina, abay, magugod pa ka talaga. Kaya ang mga Noypi hahanap at hahanap ng pahinga. Deserve natin yan, ba? Sino ba ako? Sino ka ba? Sino ba kayo? Sino ba tayo? Bahala na. Basta pagod lang. Ganon. Me! Ano tayo? Kaya't dito sa Makati City may dinayo kaming community kung saan watercolor painting ang agenda na talagang marirelax ka. Pero mukhang kismisa ng bida. O be, ano na? Bawat daplos ng paintbrush may likhang lumalabas. Di requirement ang pagiging magaling para daw simulan itong gawin. Wala kang dapat ikabahala kung noong kinder mo pa to huling ginawa dahil step by step kang tuturuan. Basta't makinig, sure kang may matututunan. Gayahin nyo si Kim, parang nakikinig lang ng chismis. Ang dating! I'm very confident na maganda yung kalalabasan. Kasing ganda. Coach, the joke lang. So sa ngayon kasi, wala pa siya masyadong mukha, parang bungo pa lang siya. Pero sa watercolor kasi, you have to trust the process. So after nito, hopefully mapaganda natin siya. Ano ba? Gulo mo? Pepita ko dito. Sharif. Eme lang po. So, ito yung pinipaint ko ngayon. Medyo pangit siya. Kasi ang version namin ngayon ay tao. Pero hindi ko alam kung tao ba to o goblin yung nagawa ko. So, pero dapat fairy actually. Gusto ko siya lagyan ng backpack pero baka maging manananggal na lang siya. Pero masaya naman siya. So, worth it! Aba, may pa-ganung effect pa. Tingnan nga natin mamaya. Bukod sa nakaka-relax na hatid ng watercolor painting, ang binabalik-balikan dito ang nabuong bonding. Di man magkakakilala sa una, subalit di ka uuwing di naging masaya. The reason why I go here often is because I like the vibe, I like the community, I like how it make me feel, I like the it's very therapeutic and also for the cloud kasi nga diba sikat na. Yun lang. Yung personal why I'm here actually is the community. I've been here like 11 times na. So yung friends na nabuo ko dito, yung actually this is not my passion. So yung community lang talaga yung reason why I keep coming back. So the community gives me peace. Whenever I am here, nakakalimutan ko yung mga bagay na iniisip ko sa labas, like personal, love life, and everything. So joining this session is part of my healing process. Healing sa lahat ng bagay. It's either life, love, traumas, and everything. Mula sa malikot na pag-iisip ni Vergel Gregorio, ang weekend watercolor ay nabuo. Yung watercolor nagsimula siya nung around November lang eh. So parang November siya nag-start, then parang naging seryoso siya na parang may, around December na yung tuloy-tuloy nung session namin. Pinaka-reason kung bakit ko siya ginawa, kasi before talaga gusto ko na mag-start ng workshop kasi I want to explore my passion for teaching din. So, ngayon, I'm glad na it happened na. I really wanna just teach and doon ko lang na-discover na I'm passionate about it pala. Yung community namin, very diverse siya. So, may mga bata or nagbabonding, parang they see it as opportunity para mag-bond with their mom. So, yung mga moms, dinadala yung kids nila para matuto at mag-bonding sila. Meron din maraming professional. Usually, gusto ko sila mag-escape sa parang pagod ng weekdays nila. Meron din mga nasa older side, na mga tita na nagpipaint, tapos iba-iba, may youth, may students, so very diverse talaga siya. Laban na laban naman, pwede nang ilagak sa museum yan. Bongga ang hatid na ligaya nitong pagpipinta. Abay di lamang papel ang nakukulayan, pati ang maputlang weekend sumasaya ng lubusan. Minsan lang ang rest day, gawin mo na tong pang my day. Yung tipong nasa sobrang saya, mapapa-thank you Lord. Background music ka na lang talaga.
Unanimous din ba ang inyong hula kung anong kwento ang nanguna? Kaya panoorin na po natin ang top 1 kwento ngayong Sabado. Sarap! Kung saan may masarap dapat nilalafangan. Sa restaurant man o lansangan, walang urungan pagdating sa mukbangan. Pero tama na, di ko na bet ang maging siksik, kaya less Gina sa The Ultimate Cheat. To be fit. Hello, gano'n. Hello, gano'n! Welcome to Reshape Fitness and Slimming Club. Ano pong maitutulong ko sa inyo? Pakiramdam ko kasi parang may, alam mo na yun, may ilalabas pa to no? Mas lalong gwapo, no? Sana paglabas ko dito yung magic ba? May magical na pagbabago. Mala, Piolo Pasko ba? Meron tayo yan, sir. Actually, marami po kaming services dito, like face and body treatment. Siyempre, Logalo, iisa-isahin natin ito. Excited na talaga ako. Tara na! Welcome, Logalogs, sa Reshape Slimming and Fitness Club sa QC, ang takbuhan ng mga hoping to be fit and healthy. Di mo na need hingalin at maghirap ng bongga dahil pwede mo nang ma-achieve ang dream body with the help of siyensya. First stop ay assessment ng magkaalaman. Nakakakaba ng kalamnan. Malalaman na nila ang pinakatatago kong masyubang kayamanan. Yes po, sir. May anything heavy po ba sa pockets? Pa-remove na lang po. Okay. May dala po ba? Oo nga pala. Ika lang po. So, yan. Pahiyawak lang po. Sige po, no problem po. Ay, meron pa pala. Ika, medyo dalawa kasi ay, yan. No? Left and right yan. Left and right, no? Tapos ito po. Dala niyo po ba yung bahay niyo? Ito, actually, nakakurso na daan ko dito sa opisina niyo yan. Sa amin po pala ito. Naibulsa ko kasi. Medyo mabigat nga. Pero last po ito. Pwede po ito. Sige po. Para po sa aming camera rin yan. Parang meron pabigat dito sa likod ko eh. Ito po, actually dito rin galing yan, no? Diyan po ba si Dora sa likod niyo? At dahil lumabas na ang pinakatatago, oras na para sa Oplan Real Talk. Arujos ko? So, ayun sir, explain ko lang sa yung body composition analysis mo. So, yun sir, yung result mo for your BMI or body mass index. So, ito yung nag-indicate if accurate yung weight mo for your height. 31.6. So, pasok na siya sir, yan yung table natin. 35, extremely obese. Yan. Then, kung makikita niyo sir, ang visceral fat level niyo is level 14. So, Doc, what to do? Kaya naman talaga ginawa si Reshape para sa mga taong busy, yung hindi wala nang time mag-exercise, wala nang time sa ganito, sa ganyan. Much better piliin mo si Reshape. Huwag na natin pagtagalin to. Tunawin na kung anong dapat tunawin. Let's go! Na-perfect ko yung examination. Perfect sa sobrang negative. Pero ito, umpisa na natin. EMS training daw ito. What is the meaning of this? Okay, nice one. Thank you, Coach. Excuse me po. Ito daw ang BMI? EMS po. Oo, training. Kayo po ba magtuturo sa akin? Yes po, I'm Coach Ray po pala. Pasensya na po at Residential naka-istorbo coach ako. Coach Vic po. Bago kayo magka-developan, umpisa na natin. Sige po. Thank you. So, CMS po is Electrical Muscle Stimulation po siya. No, and yung ginagawa niya is basically magsisend tayo ng electromagnetic impulses sa muscles mo and then i-contract niya yung muscles. Pwede po kayong makiliti, pero at the same time, yung kuryente po yung gagawin niya para sa katawan. Yes po, and up to 95% of your body muscle is na-activate po ni EMS. Yun ang gusto kong malaman.
At bago simulan ng training, go muna for change outfit. Kaya ko to! Ayan. So ito yung mga target muscles natin. So from arms, calf, chest, abs, upper back, middle back, lower back, glutes, front thigh, back thigh. No? So lahat po yun, no, makakaramdam po kayo ng electricity. No? Meanwhile, Yeah. Consequence. Ayan. Sarap. Tolerable siya. Yung kuryente sinasabi nila, parang nagmamassage siya. 100 kaya ako. Sabi ko nga, truth na eh. Truth na. Oo nga, crush ko siya. May unting higpit at meron ding unting syakit, pero lamang ang syurap. I love it! Okay, so CEMS training, so without us doing anything, so basically nag-exercise na nga po kayo, no? So ito is magiging katumbas po siya ng 5 to 6 hours of working out sa regular gym, no? So by doing this, no, by exercising with EMS for only 30 minutes or less than an hour, pwede na nating makomplete, no, yung ating weekly, no, na working out session, no, with just 1 day po kay EMS. Every now and then, sinasabi ni Coach dito, ano ba yung kaya mo? Diba? So, kaya mo ba to? Jumbo hotdog, kaya mo ba to? Kaya mo ba to? Kaya mo ba to? hinigang maskulado. Matapos ang EMS ay on to the next session. Ang inyong si Kaka, Slimming Dome ang tawag dito, kung saan mag-aala siopaw tayong asado. Para saan ba yan, Julie? So, ito pong si Slimming Dome is for relaxation po ng muscle. And then, maganda rin po siya for blood circulation. Alright. Susubukan na natin. Okay po. 10 to 15 minutes ang session sa capsule. Pwede kang managinip for a moment habang ang mga taba ay iniinit. Ang Reshape po is nag-start po ito like years ago. Kumbaga dinala siya dito sa Pilipinas. Actually kami yung first na nag-introduce nito sa Pilipinas, especially sa mga clients na walang time mag-exercise sa gym. And then, just 30 to 40 minutes na ilalaan mo para ma-achieve mo yung result. So, ang Reshape, matatagpuan po kami sa dalawang branches. Ang isa po ay sa Reshape Makati. And then, we have also here in Project 4 Katipunan, which is yung Ardon Strip. See you! Maraming paraan para maging healthy. Kanya-kanyang trip na lang kung ano ang carry. As long as you're happy, keep pushing mga inday para sa mas masaya at mas mahabang buhay. Hanggang sa susunod na kwentuhan, samahan ang inyong pambansang pantanggalumay. Sabay-sabay nating basagin ang lumbay, pagaanin ang trip ng buhay. Ako ang inyong si Kaka Mark Logan po at ito ang Top 5 Kwento. Imatlogan na yan, imatlogan